Maraming salamat po sa inyo lahat. You know, you just don't know how I feel right now. Kasi nagsidating na kayo despite your busy schedules. Honestly, I have to be very, I have to confess na alam ko maraming magtatampo, lalo na sa makasamahan namin sa media because I cannot invite everyone. Firstly, hindi tayo magkakasya dito lahat. But what's important is siguro there will always be a time na magkakasama-sama kaming lahat. And I promise that, awa ng Diyos, God willing, it's going to happen. What's this? Payagan lang ako nung nasa itaas ng Panginoong Diyos. Bigyan ako ng good health, continued blessings, lalo na po sa aking online show, TikTok with Aster Amoyo. I have to be very, very honest also na nung sinimulan ko ang aking online talk show, I just wanted to do it, not for anything. Hindi po ako mayaman, simpleng tao lang po ako. Merely because I just wanted to do something during the pandemic. Alam naman natin lahat, di ba? Naka-lockdown. We were all locked in our homes. Hindi tayo makalabas. Ako kasi, sanay po ako na may ginagawa. Kinasa bahay ako, kinasa labas ako. I want to be busy with something. Let me just share this, no? I know this is my birthday, but I just wanted to let everybody know how I started my online show, TikTok with Aster Amoyo. Way back, almost 4 years ago. Ara was there. Nalaala mo, Ara, yung launch ng Skyjet, direct flight from Manila to Palawan. Diba? San Jose, Palawan. I met this couple. Yung mag-asawang Jom at saka si Rai de la Vega. Makita ko sina Ara, sina Barbie Imperial, at saka ang daming celebrities doon. Nang hinayang ako na wala akong crew. Wala akong production team with me, except my personal camera. Nang hinayang ako sa crew, gusto ko andito si Ara, gusto ko interviewin, andito si Barbie, andito yung iba pang celebrities. Parang chance ko na, because I was with them. Diba, we had all the time. What I did was, I approached a friend, actually si Logie. Sabi ko, can I borrow your team? Ipinahiram sa akin. So, na-interview ko si Ara. Actually, dalawa lang kayo ang na-interview ko, si Ara at saka si Barbie Imperial. And then, months after, nagkaroon ng pandemic. Right? Nagkaroon ng pandemic. Luckily for me, I got the numbers of this couple. I just kept it with me. And then parang, I'm sorry may boredom, di ba? Na nasa full time ng bahay. Ano kayong pwede kong gawin? Ano kayong pwede maging productive ka? Tinawagan ko yung mag-asawa. Sabi ko, would you like to team up with me? Kayo magiging production team ko. Sabi ko, pag solo flight, ako magko-coordinate, ako talent coordinator, everything. Ako na yon. Lahat ng ibang aspeto, ako na yon. And then I also asked the assistance of my daughter based in Tokyo, si Ayla. So yun, ganun ka minimal lang aming team. So, sa maniwala kayo sa hindi, I started TikTok with Aster Amoyo in June. Actually, June kami unang nag-taping, but the first upload was I started July 2020. Peak yun, di ba? Peak yun ng pandemic. Ang guess ko sino ang una kong in-interview. Since anak-anakan ko si Pops Fernandez, hindi siya lumalabas. But because of me, sabi niya, tita, you know that I don't go out. But because of him, hindi ako makahindi. Napalabas ko si Pops. Alam niyo, unang taping namin sa studio mismo ng Studio Manila, in Bikutan. Naka-lockdown yung mga doon, grabe ang lugar na yun. I don't have a driver, syempre at that time. Ako lang nag-drive, ang dahil pasikot-sikot, ang ikipot ng kalye, pinuntahan ko yun. Si Pops, nakatalukbog pa si Pops eh.
So I won't forget that. So si Pops ang kaunahan ko pong in-interview. And then that propelled yung aking simpleng talk, or rather online talk show. Doon po nagsimula ang TikTok with Aster Amoyo. So yung simpleng tatlo lang kami, and then I have this friend for a long time na hindi ko nakita, siguro maybe 3 decades, 30 years ago, na hindi kami nakikita. We got reconnected, I'm referring to Mamu, Richie Ang. Fortunately, at that time, I was residing in one of the condos dito sa May Santolan. And then, nag-usap kami, nag-chat kami. Sabi niya, Tita A, sabi niya, why don't you do your interviews here in my place? Sabi ko, I'll take a look. Sige, I'll go. Sorry senior citizen na po ako, pero lumalabas po ako. Na dapat, di ba, yung mga senior citizen dapat sa loob lang ng bahay. Pero ako po I drive. Tapos pumupunta ako. Napalabas ko sina Pilita Corrales. Napalabas ko sina Carmen Soriano. Napalabas ko sina Glidel Mercado, yung mag-asawa. Napalabas ko si Teresa Loizaga, saka si Diego Loizaga, etc., etc., etc. So, never na naging problema ko. I know it was a big challenge on my part for them to come out or to go out of their respective homes. Diba? Pero napalabas ko po sila. At sa awa ng Diyos, nakasurvive po ang aking online show. Wala po akong, sabi ko nga, alam niyo nung nagsisimula pa lang ako, yung mga pamangkin ko, they were my #1 supporters. They were my #1, uy, may isa ng subscriber. Uy, may 3 na. Uy, may 10 na. So, alam mo, hindi nyo lang alam yung nararamdaman ko at that time. I was so happy. Kasi alam ko parang may isa lang naniniwala. May nagsusubscribe na sa inyo. And I'm glad to announce to everyone, hopefully by next week, I promise, I already have 400,000 subscribers. And with about, pwede ba kung, ayoko magmalaki kasi syempre ang dami namang millions talaga mga subscribers eh. Pero sa akin kasi, yung konting nadadagdag, I feel so happy. Iba yung joy ang nararamdaman ko. With about 50 million views. Diba? So parang, ang dream ko, parang artista yun, diba, Ara? Pag gusto mong, ang pinaka-ultimate sa iyo yung magkaaway. Diba? Ako, diba, marami sa atin dito ang nakatanggap na ng 100. Pag 100K, ano na yun silver. But the next is 1 million subscribers. So, ang layo ko pa po. Pero despite that, I know na very strong ang aking programa. Nararamdaman ko po yun, not only because of some people telling me, isa sa pinakamalakas kong market or audience is the US. Isa ang pinakamalakas dito, pero overseas ang napakalakas ng suporta. They don't subscribe, but they watch me regularly. Yan ang pinaka-importante, kaya awa ng Diyos, mataas ang views ko. Pero ang subs ko, kukonti pa kayo. That's why I'm encouraging my friends, sana mag-subscribe kayo para maabot ko na po yung gold million mark. And I promise, awa ng Diyos, pag na-reach ko yung 1 million, we'll have another get-together. Diba? So yun lang. But anyway, kunento ko lang yun ng simple para at least mainyo lang kung paano ako nagsimula. Like, it was not even planned. Hindi ko po yung plinano. Nagsimula lang po nga ito, sabi ko nga sa inyo na this was a product of the pandemic. So na naging productive siya. Now, I started to like it so much and ngayon parang kinarir ko na. Marami sa atin dito ang nag-vlog. Karamihan ng mga kasamahan ko dito are vloggers. Pero di ba ang sarap ng pakiramdam? Jojo. Ang isa pang kinatutuwa ko rito, Morley Alinio. Alam mo si Morley, I've been telling him, you know, tita, idol kita, blah, 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 blah. Before kasi parang medyo mahina ang loob niya. Sabi ko, kaya mo yan. Kaya mo yan, Morley. Go, 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 go. And luckily for him, ang taas-taas na ng malapit ka na mag 200,000.
Di ba? Good luck, keep it up. Ang galing-galing ni Morley. I'm so happy for him kasi ang tagal na rin ang pinagsamahan namin. Yung unang talk show, GMA Inside Showbiz with Astor, 1995, 96. So, isa po nun si Morley sa mga sa mga writers, right? Sa mga writers. So, meron kami nakaraan ni Morley. So, I'm so proud of him. Alam niyo sabihin ko, like, I think in this industry, isa na po ako sa ayoko sabihin yung pinaka-old eh. Ako na yung isa sa pinaka-veteran na natitira in this business. Kaya that's why, habang kaya ko pa, I wanted to do my best. I wanted to share everything that I have with everyone. Small things, but it means a lot to everyone, di ba? I love my colleagues. I wanted, sabi ko nga, pero despite that, nagkakaroon pa rin tayo ng mga nakatampuhan, pero hindi sabi nga nila, you cannot please everyone. Ang isa kong natutunan in this industry, I've been in this business more than half of my life. Love you, Tita Astor! I love you! Love you! Ay! Si MJ! Ayan, andyan si Maring Imelda Papin. Hindi nyo alam, I was the manager of Eva Eugenio before, at the peak of her career. Ang ka-rival ni Eva was of course Imelda Papin, but she is a bigger star. She's the concert queen. She's the jukebox queen, di ba? Siya talaga, pero despite that, kahit ano yun, di ba, sa amin walang naging problema eh. We are the best of friends. We are magkumari, inaanak ko yung anak niya. Inaanak ko rin ang anak ni Eva. Ganon ang friendship namin. Walang rivalry. Ang sabi nga ni Martin at saka ni Gary, di ba? Ang mga nagsasabong, di ba, usually are the fans, di ba? Or the media, tayo. Tayo talagang gumagawa minsan ng mga intriga. Hindi, not necessarily intriga. Pero tayo nagsasabong, di ba, sa kanila. Pero sila, somehow, na-affectohan. Diba? Because of these intrigues. Pero kung tutusin, walang personal silang problema sa isa't isa. Ang isa ko pang dito, gusto kong i-acknowledge na napaka-loyal friend ko rin. She's also my beautiful kumare. She could have been the first Miss World. Miss Evangeline Pascual. Diba? Love you, Marico. Isa pa to na mahal ko. Alam niyo, isang tawag ko lang sa babaeng to, she's always there for me. She's actually ninang din to ni Ayla. Isa ito sa mga mahal na mahal natin in this industry. Kaya ko rin ito kwento kasi gusto ko ito malaman ng aking mga kasamahan. Kasi ito na nandito sa harapan ko, mga anak-anakan ko na eh. Mga anak-anakan ko na, kaya I saw them grow as well. Nandito lang ako, parang ako yung nanay-nanayan na nila talaga in this business. Kaya nga, nagpapasalamat po ako kasi like, inabutan ko kayo. Ang dami ko ng pinagdaanan in this world. Pero naandyan kayo, naabutan ko pa rin. Imagine, inabutan ko yung social media. Ba't kayo natawa? Yung mga anak-anakan mo dito, ayan, si Janelle T. At saka si Anthony Davao, pamangkin po ito ni Ricky Davao, yung mga anak-anakan ko. Alam mo, si Jeffrey Hidalgo, si Patricia Javier, hindi ko sila personal na talent, hindi nila ako naging manager, pero ibang klase ang closeness namin. Diba? Mga anak-anakan ko rin to si Onin, of course si Alonso, Bulak, yung magtatay. Mabuti na lang hindi, di magkahit. Love you, anak. Love you, anak. Di ba? Pero, ang isa lang siguro na gusto ko lang may share sa lahat, lalo na sa mga kabataan, manana sa harapan ko nga, pinaka-importante ang pagiging matyaga, pasensyoso, at pakikisama. I think those are the secrets ng siguro kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako sa harapan nyo or kasama nyo pa rin ako. So, I think that's part, diba, Mayor Mamay, I love you. Alam mo, he flew in from Nunungan
di ba? Lanao. Del Norte ba, Mayor? He just flew in this afternoon. May isa pa dito na sobrang kararating lang din, galing sa ibang bansa ba, anak? Patricia Javier, I was not expecting her to arrive, but she's here. She's always here. Kasi ito sa mahal na mahal ko, si Patricia Javier. And of course, may isa pa dito na parati lang late. Pero mahal na mahal ko, baby ko. Diba? Belated happy birthday kay Ara. Alam niyo mga kaibigan, isa rin to na hindi nagbago ever since. Nasubaybayan ko ang karera nito. Birthday ni Ara kahapon, birthday ko ngayon, birthday bukas ni July. Ganun kami magkakasunod. Diba? So, and I'm so happy for you, Ara, and of course Dave. Thank you so much also for showing up today, this evening. Janelle Tees, may anak-anakan. And of course, my family is here. Thank you so much sa inyong suporta. At isa pa na gusto kong i-share sa inyo. Alam nyo, ito totoo ito. From the, gusto kong pasalamatan ang Net25. Si Eric Gizon, si Marimil Magalbante, and of course si Eric, si Otep. Alam nyo mga kaibigan, for the longest time I've been wanting to have Maricel Soriano, Eric Gizon, Empoy, at saka si Alessandra and the rest of the gang. Alam nyo, naging mabilis ang proseso because of the help of Otep and Net25. Mga anak, thank you so much. These young road talents from Net25, given it a few more years, I know isa sila sa mga titingalain in this industry. I wish you all the luck. Diba? Basta huwag lang kayong lumaro. Diba? Yung pinag-importante, focus, pakikisama, tiyaga. Of course, the talent is already there. Yun ay pakita nyo totoo. Diba? Good luck to all of you. Again, ako haba ng speech ko na ha. Maraming salamat sa inyo. Ay, teka muna, before that, please, I'd like to thank my personal sponsors na isang tawag ko lang or isang text ko lang na andyan sila for me. Baby Go, hindi ka na sponsor. You are my dear friend. Umalis na si Louis Gamboa ng Iris Beauty Care. Isang tawag ko lang yan. Pare, I need X number of giveaways. Si Ray Alicochita ng Beauty Derm. Unfortunately, she was not able to make it tonight kasi nagkasakit po siya, nagkatrangkaso pagkagaling sa Singapore. Dapat nandito siya. And she promised, kaso lang syempre wala tayong magagawa, nagkasakit. And of course, ang aking mga loyal sponsors, thank you so much. Anthony Ang, thank you so much. Elmer, ang mag-asawa ni Elmer and Sharina, thank you so much for the love and the support, and of course your lovely mom. The Red Meat Shawarma na napakasarap. All the way from Bulacan pa ito. Di ba? Valenzuela, Bulacan. Pero grabe kung matitikman nyo lang po. Kung natikman nyo sa Mubyo, meron pa rin tayo dyan, the Red Meat Shawarma. One of the best, if not the best. Sobra. And thank you so much. Lahat po naman celebrity guests ko, talagang gusto-gusto po yun. Sino pa mang hindi ko napapasalamatan? Nakaalis na sina Sugar Mercado, sa kanya yung Sugar White, yun iba siguro pamimigay ko, kaso lang hindi sa lahat. And then, si Lea Urbani ng Nature's Lashes. Marami pa, actually yung mga inano ni Angel na acknowledge. And of course, Demi, she represents Ever Belena, my ever faithful supporter. Dahil kung pare ko po ang ganyang tatay. Diba? And lahat sila very close sa daughter ko si Ayla. Well, ang father niya, wala dito si paring Leo at saka si Denise kasi nasa China sila ngayon. But she is well represented by sobra. Ever Belena, ever since po ako, nag-TV ako hanggang sa talk show, sa online talk show, ayan po nakasuporta sila lahat sa akin. And then, basta lahat po ng mga sumusuporta at naniniwala sa akin at nagmamahal sa akin, maraming salamat po sa inyo, sa aking mga dear sponsors. Thank you so much. And of course, special thanks to my
dear friend si Mamu, Richie Ang. He's always there for me. Nakasuporta yan all the way, di ba? So, nakakatuwa lang si Mamu. Isa po sa busiest events coordinator or director. He owns RA Events and Places. Yan, kaya mayroon mga events, siya po ang nag-ayos nito. Alam mo, si Mamu lang, isang ano yan, at ano yan, for the love. For the love po yan.